they're a really strong team, and they've got a load of imports on that team. And like we've said, they beat the Chinese national team already. So we expect to have a really big battle against them in July 28th. Ka-Express, nagulat ang mga Gilas fans at basketball community nang i-post ni Kai Sotto sa kanyang Instagram story ang video na kung saan makikita siyang gumagawa ng plyometric box jumps, isang advanced rehab drills na karaniwang ginagawa lang sa mga atleta sa kalagitnaan o dulo ng kanilang ACL recovery. So ibig sabihin, malapit na talaga ang kanyang pagbabalik. Kahit official na wala si Kai sa FIBA Asia Cup ngayong August, may bagong pag-asa na posibleng makasama siya sa Gilas Tune-Up Games o qualifiers. At ayon sa mga eksperto, kung kaya na ni Kai ang controlled explosive movements na sa final rehab phase na siya, maaring full contact ready siya within 4 to 6 weeks, depende sa medical clearance. At sa kabilang banda, patuloy ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa Asia Cup. Present na sa ensayo sina Justin Brownlee at AJ Edu, habang inaasahang papasok sina Junmar Fajardo, Sergio Perez at Calvin Oftana pagkatapos ng PBA Finals. At dagdag pa rito ang mga bagong mukha gaya ni na RJ Abayantas, Juan Sabando at Xavier Lucero. At kung magtuloy-tuloy ang progress ni Kai, posibleng mabuo ang pinakamalalim na frontline rotation ng Gilas sa kasaysayan. Kai, AJ, Junmar at Justin sa isang lineup. Super team vibes kahit Asia level pa lang. Tinang nabubuo ang super team ng Pilipinas para sa 2025 FIBA Asia Cup. Sa kasalukuyang training pool, confirmed na present na sina Justin Brownlee at AJ Edu, pero ngayon ay may malinaw ng indikasyon na nasa final phase na siya ng kanyang recovery. Sa video na pinost ni Kai kamakailan sa Instagram kung saan ginagawa niya ang plyometric box jumps, ay isa sa mga pinaka-critical na sinyalis ng progress ng isang atleta na galing sa ACL tear. Ayon sa mga sports rehab experts, ang drills na ito ay hindi basta-bastang ipinapagawa sa mga hindi pa handa sa impact. At kung walang setback, maaari siyang babalik sa on-court activities sa loob ng 4 to 6 weeks, eksaktong timeline bago ang susunod na FIBA window sa August. Samantalang Gilas practice ay patuloy na ginaganap tuwing Lunes habang hinihintay pa ang kompletong lineup matapos ang PBA Finals. Sina Junmar Fajardo, Sergio Perez at Calvin Oftana ay hindi pa nakakasali sa ensayo dahil abala pa sila sa final series. Pero kapag sila ay sasali, makikita natin ang isang rotation na binubuo ng mga veterans, athletic wings at towering bigs, isang lethal mix na pwedeng makipagsabayan kahit sa Australia o New Zealand. Sa expanded pool naman, nariyan sina RJ Abayantas, Juan Sabando, Xavier Lucero at Roy Rosario, mga role players na handang pumasok kung kinakailangan. At kung maitutuloy ang momentum at makompleto ang mga core players, posibleng ito na ang pinakamalalim at pinaka-versatile na Gilas team mula 2013. At kung makakahabol ba si Kai, posibleng hindi lang Asia Cup ang target kundi Olympic qualifiers na ang pinaghahandaan. Sa kabila ng absence ni Kai, lalaban pa rin ang Gilas sa isang mabigat na Group D sa FIBA Asia Cup 2025 kasama sa grupo ang Chinese Taipei, Iraq at ang powerhouse na New Zealand, kung saan kailangan ng Gilas ang at least 2 panalo para makuha ang automatic ticket sa knockout round. Unang kalaban ang Chinese Taipei, isang team na kilala sa perimeter shooting at spacing heavy offense. At sa ganitong matchup, makikinabang ang Gilas sa bilis ni RJ Abayantos, shooting ni Juan Sabando at versatility ni Dwight Ramos. Walang Kai, wala ring problema kung magiging fluid ang triangle offense ni Coach Tim, gamit ang short roll bigs gaya ni na AJ Edu at Roy Rosario para i-counter ang mga blitz sa pick and roll. Sunod namang babantayan ang Iraq, isang physical team na mahilig sa transition attack at isolation plays. Dito papasok ang kahalagahan ni Junmar Fajardo at ni Calvin Oftana kung available na, lalo na sa low post control at rebounding battle. At kung makokontrol ng Gilas ang tempo, may malaking chance na makuha agad ang pangalawang panalo bago pa makaharap ang pinakamabigat na kalaban, ang New Zealand. Ang New Zealand na may 3 sunod-sunod na semis appearance sa Asia Cup
ay may height, depth at discipline sa execution. Sa kasaysayan, ito ang team na nagbibigay ng pinakamalaking problema sa Gilas sa mga huling torneo. Dito ramdam ang kawalan ni Kai, lalo na sa rim protection at shot-altering presence. Pero kung sabay-sabay papasok ang Gilas core, Justin Brownlee, AJ Edo, Junmar Fajardo at Dwight Ramos, posibleng makabawi sa pamamagitan ng tactical defense at smart offensive sets. Kahit hindi makasama si Kai sa group stage, pwede pa rin siya maging game changer kung umabot ang Gilas sa quarters at semis ng torneo, lalo kung ipagpapalagay na cleared na siya by mid-August, perfect timing para sa mga susunod na FIBA windows at qualifiers. At sa ilalim ng triangle offense ni Coach Tim Cone, mahalaga ang bawat galaw at mas lalong critical ang posisyon ng mga big men sa system. Dahil wala si Kai sa Asia Cup lineup, kailangan ng Gilas na mag-adjust para mapanatili ang spacing, timing at ball movement na inaasahan sa triangle. At ang magandang balita, nasa team pa rin si Justin Brownlee, ang pinakamadaling maka-adapt sa sistema ni Coach Tim dahil sa PBA at SEA Games experience. At sa kasalukuyang setup, ginagamit ni Coach Tim ang triangle bilang read and react base na kayang i-adjust depende sa matchup. Kung walang towering presence gaya ni Kai, pinapalitan ito ng mobility, decision making, at si AJ Edo ang pangunahing pinalit kay Kai bilang elbow facilitator, habang sina Troy Rosario at Junmar Fajardo ay nagpapalitan sa short corner at low block para mapanatili ang flow. Ang triangle offense ay nangangailangan ng presensya at tamang cut timing, bagay na kayang-kaya ni RJ Abrientos, Scottie Thompson at Dwight Ramos. Kapag tama ang spacing at execution, kayang bumuo ng opensa mula sa weak side actions, off-ball curls, at mid-post creation ni Justin Brownlee. Ito ang taktika ni Coach Tim, huwag pilitin ang set kung hindi kumpleto ang piyesa, i-maximize kung anong meron ngayon. Pero sa oras na babalik na si Kai, mag-iiba ang buong dynamics, magkaroon ng natural high post option na pwedeng magbigay ng backdoor pass, kick out sa shooter o post up sa mismatches. Mas mapapabilis ang ball reversal, mas lalalim ang opensa at babalik ang rim deterrent sa depensa. Kung consistent ang conditioning ni Kai sa final rehab phase, pwede siyang maging mid-tournament reinforcement o kaya maging focal point sa post-Asia Cup qualifiers. Kaya ang tanong, kailan babalik si Kai? Sa nakikita ngayon, posibleng sa ikalawang bahagi ng August siya fully cleared on 5-on-5. At kung magagawa ito, may chance pa rin tayong makita ang pinakakompletong Gilas lineup sa loob ng maraming taon, handa para sa susunod na yugto ng international basketball. Ang pagbabalik ni Kai sa Gilas, kahit hindi pa official ngayon sa Asia Cup, ay nagbibigay ng bagong sigla at pag-asa sa ating national team. Habang nagpapatuloy ang triangle system ni Coach Tim, pinapatunayan ng Gilas na kayang lumaban gamit ang depth at adaptability sa roster, pero sa likod ng diskarte at sistema, malinaw ang isang bagay, ibang klase ang impact ng isang 7'3" towering na si Kai Sotto. Sa opensa, nagbibigay si Kai ng spacing, passing angle at low post threat na wala sa ibang big man. Sa depensa naman, siya ang pinaka-epektibong rim protector ng bansa. Kapag babalik siya ng 100% condition, ang Gilas ay hindi lang contender, kundi pwedeng maging super team sa Asia, lalo na kung sabayan ito ng forma ni na AJ Edo, RJ Abrientos at Justin Brownlee. At ang tanong ngayon, makakahabol ba si Kai sa susunod na window ng FIBA qualifiers? Well, kung oo, maaari siya maging game changer sa buong program. At sa bawat araw na lumalapit ang kanyang comeback, mas lumalalim ang pangarap ng bawat Pinoy, ang muling pag-angat ng Gilas Pilipinas sa world stage. At ngayon, may tunay na higante na muli sa gitna. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.